Malambot pala dito, no? Ah, Good evening, good evening, good evening everyone. So, another Thursday talk. Okay. Welcome sa ating panibagong usapan, panibagong topic para ngayong araw. Pero before ako mag-jump in sa ating topic, gusto ko lang i-refresh bakit ba Thursday talk natin tinatawag yung seminar natin. Ah, Siyempre, of course, every Thursday, di ba? Pero Thursday talk, ibig sabihin kasi uhaw tayo. Sa ating mga nagnenegosyo, or kahit hindi nagnenegosyo, mga nagtatrabaho, kahit housewife, minsan isang linggo, napapagod tayo. It's very exhausting, very draining. Nauuhaw tayo. So every Thursday, nagiinuman tayo dito. Di ba, Pastor? Nagiinuman tayo dito ng wisdom. Nagiinuman tayo or we're drinking knowledge here. And we're drinking the Word of God. Yun yung ginagawa natin dito. Kaya sa mga taong nakikinig, nanonood, nandito ngayon, let's continue drinking every week with the Word of God para mas ma-refresh tayo. And magamit natin to sa araw-araw na pamumuhay natin. Okay, so thank you. Thank you, Sir Noel, sa introduction. Dagdagan ko yun ng konti ng asawa ni Ange. Yan. Okay. So, our topic for today is, you don't need more money. You need more discipline. From our July series, Handle Money Well. Ako na po yata yung last for the July series. At sinimulan to ni Sir Marlon. Tapos, last week, it's about debt na diniscuss din ni Boss K. You don't need more money, you need more discipline. Increase without discipline only creates bigger problems. So, introduction. More money does not fix poor habits. Minsan, ang iniisip kasi natin kapag nagkakaproblema tayo o kaya kinakapos tayo, pera lagi ang solusyon. Halimbawa, sa negosyo, mababa yung sales. Mababa yung benta. Walang customer. Iniisip ka agad natin, pera ka agad yung problema. Pera ang magsusolusyon. Pero kadalasan, hindi yun eh. Hindi pera ang solusyon. Bigyan ko kayo ng example. Taka. Halimbawa ngayon sabihin ko sa inyo na meron akong nilagay na cheque dyan kanina sa ilalim ng upuan ninyo na may 1 million pesos. Check nyo nga. Si Pastor, si Kuya, chinek ko. Wala, joke lang. Biro lang. Okay, so, halimbawa, inabutan ko kayo ngayon ng tigi 1 million piso. Walang interest, walang catch, walang nothing in return. Ano yung unang gagawin nyo? Anyone? Ano yung tingin nyo unang gagawin ninyo? Okay, nasa isip nyo lang. Pero usually, ang nasa isip natin as a business owner o as a person, minsan gusto natin i-invest ito, ilagay or mag-upgrade ng mga gamit sa negosyo ninyo. O kaya sa personal natin, let's be honest. Minsan ang gusto natin, libre 1 million eh. 'Di ba? Andyan na yun eh, binigay lang. So, gusto ko bakasyon naman ako, relax lang ako. O kaya, bilhin ko yung gustong gadget ko, appliances ko, or anything na tingin kong gugustuhin ko na bilhin. Kasi binigay lang sa akin yung 1 million eh. Pero, madalas, yun yung tinatawag na one-day millionaire. Yung minsan, akala natin yung pera na yun, bonus lang sa atin
Pero nagugulat tayo, in a snap, nauubos, nawawala. Large money arrives, pero biglang mauubos in a snap. Ito yung tatlong halimbawa ko. Bakit meron mga lottery winners na kapag nanalo sila ng 50 million pesos, minsan mas lumalala pa yung buhay nila? Again, meron tayong isang taong exception dyan. Sino? Pero fictional siya. Okay? Fictional si Pipito Manaloto. Pero maraming taong ganyan eh. Yung instant, yung pera na dumating, pero ang nangyayari sa kanya mas nag-iiba pa yung pagkatao niya. Mas lumalala pa yung buhay niya. Meron tayong mga athletes, celebrities, social media influencers na nasa rurok ng kasikatan, biglang nawawala kasi may nakakasira sa kanila. Merong mga tumataas ang sahod na imbis na mas sumaya sila dun sa sahod nila, mas lumalala pa yung financially stress sila. Merong mga negosyante na dumadami yung negosyo nila, pero mas dumadagdag yung problema nila. Ngayon, ano kaya ang common problem? Bakit nagkakaroon ng ganong kaguluhan? Kasi money is not always the problem. Discipline is. Sorry. Sabi natin, if I earn more, my financial problems will disappear. Totoo ba to? Pero legit, minsan sinasabi natin yan na sana magkaroon ako ng ganito para masolusyonan yung problema ko ngayon. Pero hindi eh. Nothing changes if nothing changes. Hindi masasolve yung problema mo kung hindi ka rin magbabago. Like yung spending habits mo. Lumaki lang yung income mo pero lumalaki lang din yung spending habits mo. If discipline never develops, if stewardship never improves, then more money simply creates problems. Kagaya nga ng sabi ko kanina, lumalabas yung tunay na pagkatao mo or lumalaki lang yung tunay mong pagkatao gamit yung pera mo. Kung ikaw, madamot ka nung maliit pa lang yung money mo, mas dadamot ka. Pero kung ikaw, mas mapagbigay ka, nung maliit pa lang yung income mo, mas magiging mapagbigay ka kapag lumaki yung pera mo. It magnifies you. It magnifies your character. Money magnifies your character. Sabi nga dun sa favorite nating verse, di ba? Luke 16:10. Somehow it's like this. Discipline with little, you will likely be disciplined with much. Or if you're careless with little, more income will only create bigger mistakes. Okay. Meron akong storya sa inyo. Meron akong kilalang tao na nung college siya, ang pangarap niya lang, gusto niya lang magkaroon ng stable job. Sabi niya kahit Lord, 12,000 to 15,000 a month lang na sahod, okay na ako. Nagkaroon siya after few months after niya gumraduate. Nag-call center siya. Tapos, ilang buwan lang, na-realize niya sa real world, ang baba pala ng 15,000, sir. Sa isang buwan. Kulang pa dun sa pangluho niya, pang-provide niya sa family niya. Ang baba pala. So, etong lalaking to, sabi niya, Lord, nakakapagod pala magtrabaho, no? So si guy, na-exhaust, napagod. At kapag napapagod ka, anong mangyayari sa'yo? Yung puso mo ma-demotivate. Nakakatamad pumasok. Sabi niya, Lord, pag nagkaroon ako ng 1 million pesos, isang taon akong hindi magtatrabaho. Kasi kinumpute niya pa eh.
15,000 times 12, it's 180,000. Meron pang sukling 820,000. Sabi niya, kahit ilang taon pa siyang hindi magtrabaho, okay lang. Fast forward, this same person, 2024, nagnegosyo siya. And he's earning 1 million to 2 million pesos a month. Yung kinikita niya nung panahon na yun yung hinihiling niya way back before nung nagtatrabaho pa siya. And monthly yung hinihiling niya na pambakasyon niya ng ilang taon, nakinikita niya na ng monthly. Pero hindi pa rin siya masaya. Bakit? Kasi nung nasa mundo na siya ng pagninegosyo, na-realize niya na ang bilis lang pala ng 1 million. Na kapag nagkaroon ka ng wrong investment, more than that pa, malulugi ka pa. So ngayon, the same guy, humiling na naman siya kay Lord, nagpray na naman siya, Lord, gusto ko maging stable yung negosyo ko. Sabi niya, kahit 10 million lang, Lord, per month, okay na ako. Stable na yung negosyo ko, sabi niya ganyan. Hanggang ngayon, hindi pa binibigay ni Lord yun. Kasi, clearly, this person does not need money or hindi increase ang kailangan niya. Ano? Disiplina. Pag dumating siya sa point na yon, na binigyan na siya ni Lord ng 10 million pesos, what would you think? Nakihilingin niya ulit? 100 million pesos? 200 million pesos a month na income? Baka hanggang ngayon, o hanggang kapag nahihit niya na yun, hindi pa rin sapat sa kanya. Dahil hindi pera ang kailangan ng tao na to. Disiplina. And that person was me. And since wala akong disiplina dati, it cost us a lot. Ang daming nawala sa amin. At hanggang ngayon, pinagbabayaran namin. Nagsara yung restaurant. Pinasa namin yung coffee shop. Yung photo studio namin, malakas na kapag 3 to 4 customers yung nagbubook per week. Yung salon, na marami kaming branches before, nag-alis kami. Kasi dati, ang mindset namin, kapag kumikita yung pera, kumikita yung negosyo, multiply mo lang. Multiply mo lang kasi kumikita siya, akala mo ganun lang kadali. Akala ko ganun lang kadali. Kasi gusto ko lang i-increase yung pera ko. Pero since nakafocus ako sa pera, nakafocus kami sa pera, nung pagtayo namin ng iba't ibang negosyo, wala palang sistema. Walang disiplina. Chaos ang lumabas. Kaguluhan yung lumabas. Yun yung malaking dagok. Kapag hindi ka naging disiplinado sa meron ka ngayon. With this topic, we have 3 verses na pag-aaralan. For the Kingdom Foundation, first is from Proverbs 25 to 28. Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Tandaan niyo yung word na self-control ngayon. Maraming tayong pag-uusapan about sa self-control. Pero for this verse, like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Every city needs a wall. Even yung bahay ninyo needs a fence. Yung iba nga, may gate pa. May aso, may gwardiya. Ginagawa natin to kasi meron tayong gustong protektahan sa loob. Yung family natin, yung gamit natin. Yun yung God's blessing. Yung nasa loob. At yung disiplina, it represented our wall or gate. Dati kasi, nung panahon ng mga 1,000 years ago, ang pinaka-importanting part ng city, yung
pader nila. Yung palasyo sa loob, hindi yung palasyo sa loob, hindi yung mga gusali sa loob. Ang importante is yung pader nila. Kaya yun yung pinagtitibay nila. Kagaya ng discussion natin about discipline, kapag kasira yung disiplina natin, pwedeng pasukin yung God's blessing natin, pero pwedeng mawala ka agad yun. It's like this. A person without discipline is a bank with no walls. Imagine niyo na lang yung isang bangko. Nakalapag lang yung pera isa sa mesa. Ilulut ng mga tao yan. Mauubos yan. Maglalagay ka ulit, mawawala ulit. Ganon kasimple. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, i-watch out natin yung word na self-control. Kasi i-jump natin ito sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Kanino daw nanggagaling yung self-control, yung love, yung kindness? Kanino daw? Sa Holy Spirit. Ibig sabihin, yung nagbibigay din pala ng disiplina sa atin, Holy Spirit. Same entity na nagbibigay sa atin ng blessing. So, He gives us the blessing. He also gave us protection. So, if we don't protect the blessing, kanino galing? Hindi natin alam. Basta hindi galing sa Kanya. Financial discipline is merely a financial skill. It is spiritual maturity. It means if you are growing as a Christian or you are being a mature, being spiritually matured, it also grows your financial discipline. Kasama yun eh. Sabi nga, fruit of the Holy Spirit, galing sa Kanya. And for the third kingdom foundation, this is our favorite. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Parang kanina yan yung sinabi natin na money only magnifies you. If God can trust you with small things, He can also trust you with bigger things. God measures faithfulness before He measures increase. If the prayer feels unanswered, check the discipline first. So kapag meron kayong pinagpe-pray, tapos tingin nyo hindi pa binibigay ni Lord, possible meron pa siyang gustong ayusin sa inyo. Possible, nakikita niya na kapag binigay niya sa inyo to, hindi mo rin ma-handle ng tama. Or baka mapahama ka pa. Maraming tao ganito mag-pray. Many people ask God for increase. Lord, tulungan niyo po kami ma-survive or karoon po ng pambayad na ganito, ng ganyan. O kaya, Lord, hingin ko po yung promotion ko. Sana po tumaas din po yung sales namin, Lord. Pero very few ang nanghihingi ng disiplina. Ano bang nangyayari kapag wala tayong disiplina? Promotion becomes pressure. Kahit sobrang tagal mong hiniling yan, sobrang tagal mong pinaghirapan yan, pero kapag hindi mo dinisiplina yung sarili mo for that promotion, it will become pressure.
Success becomes stress. And wealth becomes waste. And more businesses becomes chaos. Kingdom prosperity is not simply receiving more. It is managing more wisely. Let's start with our principle number 1. Discipline protects God's blessing. Kanina, sabi ko sa inyo, pwede ko kayong bigyan ng 1 million pesos. Napakadaling kunin, di ba? Kasi libre. Kasi wala namang any catch. Ang tanong, paano mo siya ikikip? What's your discipline to hold that kind of money? How would you protect it? Protect the wealth with wisdom. Because without it, that blessing leaks away. This is my personal take dito sa principle number 1. Para mas maintindihan natin or mas madali natin protektahan yung God's blessing. Lahat ng meron ako ngayon, lahat ng meron tayo ngayon, hindi sa atin yan eh. Lagi natin tatandaan na hindi natin pagmamayari to, pinahiram lang sa atin to. At kapag pinahiram sa atin at nakita ng may-ari na hindi natin inaalagaan yung pinahiram, ano yung gagawin niya? Most likely, babawiin niya. At nakakatakot yun. Pero naiintindihan natin siya. Kasi bakit? Hindi nyo inalagaan, hindi nyo pinag-grow, hindi nyo shinare. Kapag hindi nyo pinoprotektahan, most likely babawiin niya. Hindi lang to sa aspeto ng pera, sa aspeto rin to ng buhay. In reality, blessings without discipline rarely last. And the truth is, discipline protects what God provides. Okay? Ayos pa kayo? Medyo masakit tong topic na to kasi personally, yung mga lesson dito, sa pool kasi ako at nangyari sa amin to. Number 2, small daily habits shape your financial future. Ito yung, Small daily habits shape your financial future. Financial success is really one big decision. It is 1,000 of small ones. Every day, meron tayong decision na ginagawa, libo-libo, daan-daan. Para mas maintindihan natin itong principle na to, yung first part nito, financial success is really one big decision. I-reverse natin. Financial failure is usually from one big decision. Ibig sabihin, ito yung impulsiveness natin. Financial failure is usually from one big decision. Comes from one big decision. Every budget, every purchase, every saved peso, every avoided impulse, every wise decision. So sa mga maliliit na bagay lang pala na desisyon, meron ng epekto yon sa future natin. Kagaya ng pagtatanim ng isang binhi or seed. Sa isang lupa, kapag naglagay ka ng seed doon, sa simula, wala ka naman makikita kaagad na sprout eh. Ang gagawin mo doon, araw-araw niyong didiligan. Araw-araw niyong bibisitahin, araw-araw niyong lalagyan ng pataba. Pero kung ikaw ay isang taong
mainipin, nakita mo ilang araw na, ilang linggo na wala pang lumalabas na kahit ano. Iiwan mo na, tatamarin ka na. Pero ikaw, kung ikaw ay pinagpatuloy mo yung habit mong yon, naging attitude mo na parang halos naka-alarm ka na everyday na kailangan 8 a.m. na didiligan ko tong halaman na to. Eventually, may maliit na sprout na lalabas dyan. Doon mo makikita yung resulta ng araw-araw na pagdidilig mo. Unti-unting lalaki yun at makikita mo yung habit na ginawa mo dati, sobrang tibay na puno na. Maliit na movement lang yun everyday ha. Pero ang resulta, lumalaki, tumitibay. In reality, your habits create your future. Kung ano yung araw-araw na ginagawa mo ngayon na paulit-ulit, yun din yung magiging future mo. Kung ikaw ay isang taong magastos, araw-araw hindi computed yung binibili, impulsive buying, yung sahod mo hindi mo alam kung saan napupunta, kahit weekly, monthly, nagkakaroon ka ng extra income pero hindi mo tinatabi ng maayos yung pera mo, in that small habit, it will affect your future. The truth is, your future is built by today's discipline. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun yung magiging future mo. Principle number 3. Self-control is greater than self-indulgence. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Impulse spending is one of the greatest financial enemies. Not every sale is a blessing. Not every discount is an opportunity. Not everything you can afford should be purchased. Sino ang tingin nyong may kasalanan kapag yung bonus mo, one time lang, naubos na? Of course, ourselves, right? Sino ba yung mga, pastor? Si SM. Pwede po. Kasi nakaka-hook yung mga sales nila. Actually, yung tatanong ko, sino yung mga impulsive buyers dito? Ako po. Aminado ako. Pero actually, ito ay full circle, no? Impulse spending is one of the greatest financial enemies. Ngayon, tinuturo ko kung bakit kailangan hindi lahat ng bagay na ino-offer sa'yo, igagrab mo. Bakit hindi lahat ng sale is a blessing? Kasi before, guys, kwento ko lang, very, very short lang, medyo maaga naman ako sa time. Ang tinuturo ko sa mga tao, I work in a financial institution before na ang tinuturo ko sa tao, kung paano sila mabibentahan ng loan. Paano sila magkakaroon ng paggagastosan kahit wala silang paggagastosan. Hindi pambubudol yun na. Inilalabas ko lang sa kanila yung pagiging impulsive nila. That was me before. Ilang years. Ganun yung tinuturo ko. Pero this is a full circle kasi ang tinuturo natin ngayon is hindi lahat ng pagkakataon na merong bagay na in-offer sa'yo, hindi lahat ng offer is an opportunity. Kasi sabi ko dati, 50,000 pesos ma'am, loan nyo po para makapagnegosyo ka. Tapos yung taong yun, hindi naman talaga siya sa negosyo. Ang nangyari lang sa kanya, possible, mabaon sa utang. Nakaka-guilty ngayon. Pero yun nga na iintindihan ko ngayon na not every offer, not every discount is an opportunity. Kagaya nitong illustration na to. Sinong mga naka-experience nito? Ako din po. Hindi mo naman kailangan ng sapatos. Ang dami mo ng sapatos sa lalagyanan mo, 20 na yata. 20 ba paa mo? Sabi nga ng misis ko, 20 ba?
20 ba braso mo para sa mga gusto mong relo? Sabi niya, love, ang mura, sale. Sayang, baka hindi na mag-sale yan. Yun pala, every sale is a marketing strategy para bumili ka ng hindi mo kailangan. Ngayon, akala mo nakatipid ka. Halimbawa, yung sapatos worth 3,000 pesos. Tapos, 50% discount daw. 1,500 na lang yung sapatos. Akala mo nakatipid ka ng 1,500. Hindi po. Gumastos ka ng 1,500 nang hindi mo naman kailangan. Yes, sir. Tama po. Isa 'yon sa mga sa mga diskarte ng salesman. You need to create the needs, ilabas yung emosyon ng tao, gumawa ng storya about sa produkto na 'yon. Pero, strategy nila 'yun eh. Strategy ng salesman 'yun. Pero tayo, as a kingdom person, we should know how to discipline ourselves. Kasi hindi yun yung gusto ng Holy Spirit. Kasi ang gusto ng Holy Spirit is what? For us to have what? Self-control. 4 questions before you buy. Ayan, may formula naman kuya na na kailangan nating tandaan. So, 'wag na tayo magpapadala dun sa mga sale-sale 'no. Siguro si Sir Matt naman sinisira yung plano kong mag-check out mamaya eh. Okay? Meron ng mga add to cart tapos inaabangan na lang ano ba ngayon? Yung 88 ba yung susunod? 88 yan, 88, 99, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Pero sir, may sinabi ka sa akin na 4 na question bago mo bilhin yung isang bagay. So kailangan niyo ba talaga yung bagay na yun? Mamaya 20 naman yung sapatos mo, kailangan mo pa ba ng bagong sapatos? Oo, kailangan ko kasi may a-attendan akong 20, hindi ka makapamili. Sa pool na asawa ko tumitingin sa akin. Ikaw yan eh, sabi sa akin. Pangalawa, can I afford it? Kaya mo bang bilhin yun nang hindi ka nangungutang? Last week, usapan tayo ng utang ni Boss K. Hindi porket kaya mong bilhin, bibilhin mo. Pangatlo, does it help my purpose? If it doesn't, don't purchase it. Or are you buying that item because of emotion? Emotional spending. If yes, wag niyong bibilin. Kasi ang emosyon, kapag yan ang nanguna, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, one big decision could cause you financial failure. Babalik tayo dun sa kaninang sinabi ko. Kapag yung emotion mo ang pinauna mo para bumili, para mag-purchase na isang bagay, it will likely crush your financial discipline. Okay? So, tandaan niyo po yan bago kayo bumili ha. Bago po kayo mag-check out, bago kayo magpadala sa mga sale. Minsan maganda yung sale kasi kapag kailangan mo naman talaga, checklist niyo muna tong 4 na to. Okay? So mamaya, siguro bukas yan, may whiteboard kami sa bahay eh. Isusulat yan ng misis ko. Ito yung tinuro mo nung nakaraan, di ba? I-checklist din natin. Okay? So in reality, emotion spends, wisdom evaluates. Truth, self-control creates financial freedom. Okay. Principle number 4. Delayed gratification produces greater rewards. Yan. So kanina, pinag-uusapan natin yung disiplina natin sa pagbili tungkol sa mga sale, sa mga opportunity na
naka-hide pero hindi naman talaga para sa ating opportunity na yon. Ngayon, for this delayed gratification, usually kasi ito yung yung nasa left part, ito yung ginagawa sa atin ng mundo. This is our culture. I want it now. This is the usual thing na ginagawa ng tao. Gusto ko to, kaya ko naman bilhin to, deserve ko to. Reward ko to sa sarili ko. After kong magtrabaho ng 15 days, gusto ko man lang bumili ng ganito. Pero the kingdom teaches, wait for the right time. If you truly deserve it, you should be at peace when you buy it and at peace after. Maganda yung kataga na yan. Kasi possible sa inyo dito, naka-experience din kayo ng time na may binili kayong bagay pero parang nagigilty kayo sa sarili ninyo. Na sana pinantulong ko na lang to sa family ko. O kaya tinabi ko para pagka may emergency ako, magagamit ko. Kasi nung binili nyo yung bagay na yun, wala, nakatenga lang naman dun. Naka-display lang sa tokador. Kapag ka ang isang bagay na binili mo, kinai-stress mo, hindi yun galing sa Diyos. Kapag ka ang bagay na nabili mo and it gives you peace, it's from the God. Ano yung dinedevelop ng paghahantay? There are 4 things that we can develop in waiting. Number 1, character, patience, wisdom, and discipline. In reality, patience protects your future. In truth, waiting is often wiser than borrowing. So, mas magandang hantayin natin yung pagkakataon na ibigay talaga sa atin yung para sa atin. Hindi yung pahihirapan pa natin lalo yung sarili natin. It won't give us peace. Mai-stress ka lang. Kagaya nung topic ni Boss Kay about debt, kapag nangutang ka na hindi mo naman i-reinvest or hindi mo naman papalaguin, it's about your luho, it's about your wants, it will give you stress. It will crush you. Okay? So, 5th principle. Discipline today creates freedom tomorrow. Freedom is built through repeated obedience, repeated budgeting, repeated savings, repeated giving, repeated wise decision, and repeated saying no. Ito yung example ko sa inyo. So, kanina, napag-usapan natin yung sale ulit. Dun sa left part, ito yung season na sale eh. Kapag undisciplined person ka, nakipagsabayan ko dun sa mga tao na bumili dun sa sale. 50% off lahat. Usually, di ba kapag ka-sale, ang daming tao sa mall. Tapos lahat ng mga sukat ng sapatos, size na ganito ko, ay wala na sir, wala na po. Tapos hahanap ka na naman ng panibagong design. Tapos sasabihin na naman sa'yo ng sales lady, sir, last ano na po yan na po yung last pair. Tapos makikita mo medyo luma-luma na kasi naka-display na lang eh. Pero kung ikaw ay disiplinadong tao, hindi ka umasa dun sa, or hindi ka sumabay dun sa mga sale, at kung kailangan mo lang talaga yung gamit, kailangan mo lang talaga yung item, tsaka mo siya kukunin, eventually, mas marami kang choices. Hindi ka sasabay dun sa mga nauubusan na ng sizes, nauubusan na ng design, mapipili mo talaga yung gusto mo. Nakikita niyo yung reward kapag ka disiplinado tayo at hinahantay natin yung right timing. Kahit nasabihin mo na hindi siya 50% off or mas mahal siya.
kapagka nandun tayo sa part na hinintay talaga natin yung pagkakataon para bumili ng bagay na yun or para kunin yung bagay na yun, you will enjoy it a lot. Imbes na bumili ka ng sale, nakatipid ka nga ng 1,500 pesos. Pero pag uwi mo, yung sapatos mo, parang ayaw mo nang isuot kasi hindi ka naman masaya. Kasi hindi naman yun yung design na gusto mo. The disciplined person eventually enjoys choices. Mas maraming pwedeng pagpilian if you are a person who's disciplined. And a disciplined person, mauubusan ka ng pagpipilian. In reality, today's discipline becomes tomorrow's freedom. Mas magiging peaceful tayo kung ngayong araw, ngayong panahon, disiplinado na kaagad tayo. Magiging habit natin yung maging disiplinado sa mga susunod na panahon. You will be peaceful. You will have freedom. You'll have a lot of choices. Marami kang magiging option. The truth is, the life you want tomorrow depends on the discipline you practice today. Kagaya dun sa principle number 3 natin, daily habit creates a better future. Kapag araw-araw pinapractice mo yung maayos na disiplina sa sarili mo, most likely, magiging maganda yung future mo. You do not simply need more money. You need more wisdom, more discipline, more self-control, and more faithful stewardship. Money does not solve character problems. Character determines how money is handled. Increase without discipline always becomes a bigger burden. So now, let's adjust how we ask God for blessing. Imbes na, Lord, please, more sales, more money, promotion. Let's dig deeper. Ano ba yung talagang kailangan? Lord, develop greater discipline in me. Kasi yun yung mas kailangan ko. Kasi yun yung galing sa inyo. Sabi nga dun sa Galatians, dun sa Kingdom Foundation natin kanina, the self-control comes from the Holy Spirit. Yun yung hingin natin sa Kanya. More discipline. And if discipline grows, peace, savings, freedom, influence, actually marami pang iba. And God can confidently entrust you with more. Natuto ba kayo? Now, let's declare this. Sabay-sabay nating declare. 1, 2, 3. Today, I declare that I choose discipline over impulse. I reject wasteful spending, impatience, and excuses. I choose wisdom, self-control, and faithful stewardship. I will budget with purpose, spend wisely, save consistently, and give generously. I believe God is developing my character before increasing my resources. My discipline will protect God's blessing. My finances will reflect wisdom and self-control. My future will be marked by freedom, peace, and faithful stewardship. In Jesus' name, amen.